Puputulin, hindi naman mapupunta yun sa DPWH, ikaw talaga, sir, ha? Bakit to sa morgue ng DPWH nakatenga? Hindi sa compound po ninyo, hindi po sa DNR. Ganito kasi yun, sir. Actually, yung bang pagkuha pa siguro, hindi pa na, because wala pa sigurong... Panghakot? Hindi naman actually panghakot. For that, hindi ko masyadong ang masagot yun na kung bakit nandun pa. Pero definitely, sir, naman, hindi yun para sa DPWH, para pagawang furniture. Patay kang puno ka, parang double dead. Nakita po namin yung mga pinutol na puno na nando doon lang po. Sa tingin ko po, yung iba, mga sariwa pa, mga bagong putol pa. Paano ba dapat yung procedure na dapat sinusunod? Pagkaputol na bakit sila nakatambak doon? Yung unang-una namin sisiyasatin at si-check ko agad dyan. So that kung ano man ang sitwasyon doon ay makatulong kami sa direksyon at tamang paraan. Para yung mga punong naputol na ay hindi naman mabulok doon at malagay sa ulan at sa araw. Paano nga po, Secretary, kung gawing papag o lamesa sa furniture shop, di ba dapat may inventaryo, sir? Tama, inventaryo, tapos tama ang disposition, patas, legal, at ang income nasa gobyerno. Ay, buhay! Sa kanta ng Asin na Kapaligiran, may magandang linya doon na ganito ang sinasabi. Ang mga bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Sa totoo lang, tayo mga tao ay walang karapatang magreklamo kung hindi natin maintindihan ang totoong lagay ng ating panahon. Kung totoong kaunlaran ang hanap natin, hindi naman dapat maisakripisyo ang kaunlaran ng mga puno na dinatnan na natin na siyang lumilinis sa ating dinudumihang hangin at humihigop sa tubig ulan na karaniwan ay nagiging flash flood at pumapatay ng marami nating kababayan. Bilang pa ang mga aksidente nagaganap dito sa EDSA at ang kalimitang sangkot ang ilang mga bus at ang karamihan sa mga biktima, mga inosenteng tao. Kaskaserong driver at kumakaripas na mga bus ay pangkaraniwan ng eksenang makikita natin si EDSA. Kaya hindi na rin nakapagtataka na sa loob lang nitong nakaraang 2 linggo ay 4 na aksidente na ang nangyari si EDSA. Nakapanghingilabot ang aksidenteng nangyari nito lamang August 10 sa maginang Christine at Angel Joy Quinto. Buhay ng 2.5 taong gulang na batang si Angel Joy ang naging kapalit ng aksidente. Naputol din ang kanang braso ni Christine matapos silang masagasaan ng bus ng jail transport sa harap ng Camp Crame habang sila'y tumatawid sa pedestrian lane. Sa pagdalaw ko sa burol ni Angel, una kong nakita ang kanyang inang si Christine. Tulala pa at halatang iniinda pa ang sakit ng pagkakaputol ng kanyang braso. Pauwi na kami, tapos stop yung bus. Sinenyasan ko siya na sasakay kami. Bigla na lang ako, naglalakad pa lang kami, bakit bigla siyang umarangkada. Suot kami sa ilalim ng bus. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Ang huli niyang naalala ay ang pilit niyang pagligtas sa nakahandusay na anak. Nakahandusay na yung anak ko, kamay ko, naputol na pala. Pero hindi ko inano yun, hindi ko ininda yung sakit, Pinilit ko pa rin tumayo para puntaan yung anak ko. Pinipigilan nila ako. Higit sa kirot ng pagkakaputol ng kanyang braso ay ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kaisa-isa niyang anak. Alam ng anak ko
kung gaano ko siya mahal. Lahat ng pagsisikap, pagsasakripisyo. Nagawa ko para sa kanya. Walang makakapalit sa anak ko. Sobra. Puno ng galit ang puso niya ngayon sa gumawa nito sa kanila. Nakaw niya kalahati ng buhay ko. Sinira niya lahat ng pangarap ko para sa anak ko. Magandang pamilya namin. Sinagot daw ng jail transport ang gastusin sa kanyang pagpapagamot at pagpapalibing kay Angel. Humingi na rin daw ng tawad ang asawa ni Mario Villamar, ang driver na nakabangga sa kanila. Ano kayang mararamdaman niya kung kabaliktad kami ng sitwasyon? Anak niya kaya nakaburol? Asawa niya kaya nagkaganito? Matawad na lang? Ganun na lang ba? Sorry? Kinahapunan, ililibing na si Angel Joy. Tatlong araw na suspensyon ng 75 bus na may rutang Alabang-Fairview ang ipinataw ng LTFRB na kaparusahan sa Jail Transport Incorporated. Mahigit kalahati ito ng bilang ng bus ng kanilang pagmamayari. Kaya malaki raw ang naging epekto nito sa kanilang mga empleyado. Kami nananawagan nga na sana mapaikli na yan kasi mga naapektuhan ng mga pamilya sa 300 namin na employees, yung hindi pa kasama yung mga asawa at anak nila, abot ng 1,000 yan. Kawawa, maraming pamilya nagugutom. Mahigpit naman daw sila sa pagtanggap ng driver, pero kung minsan daw ay di talaga maiwasan ng aksidente. Ang aksidente naman yan, hindi lang sa driver lang ang may kasalanan yan. Ang isang aksidente namin na tumawid na lasing, bigla na lang, minsan hindi na maiwasan. Tapos yung iba naman sa motorcycle, kaya na-accident. Sa amin, report pa lang na reckless driving, may ano na yan. Meron ng aksyon yun. Sinususpindi namin yun. Tulad ng ibang pampaserong bus, porsyentuhan ng mga driver ng jail transport. 10% ang napupunta sa driver sa kinita sa buong araw at 8% naman sa konduktor. At ang natitirang 82% ay sa may-ari naman napupunta. Ang ganitong sistema ng pamamasada ang isa sa itinuturong dahilan kung bakit karaniwan ay tila nagmamadali at laging nakikipagkarera ang mga driver ng bus. Sa talaan ng MMDA mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, 9 na bus ang nasasangkot sa aksidente sa kalye kada araw. Mahigit 100 kumpanya naman ang bus ang pumapasada sa Metro Manila mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ay 31 bus company na ang nasasangkot sa aksidente. Kung saan nangunguna sa talaan ang Don Mariano Transit Bus na may 23 na aksidente. Sumunod ang JMK Liner Bus at Nova Bus na may 17. Pangatlo naman ang Philippine Corinthian Liner Bus na 15. At pang-apat ang Jail Transport Bus at Roval Transport Bus na may 11 na aksidente. Batay sa Commonwealth Act 146, 30 araw na suspensyon ang ipapataw sa bus company na masasangkot sa aksidente. They have to correct the defects within 30 days and while they're correcting the defects, they're prohibited from operating. Halimbawa, serious cases na yan, palagi na lang yun at yun ang nagiging kaso ng bus operation, the board might be compelled to cancel altogether the franchise given to the bus company. Dahil sa madalas ang aksidente ang kinasasangkutan ng mga bus, bubusisiin daw ng LTFRB ang patakaran ng mga bus company sa pagpapasweldo ng kanilang mga driver. Ang compensation scheme ngayon is that the bus driver is paid based on the number of passengers that he carried. So
So, ano magiging resulta niyan? Ayan, di magkakarera sila mag-una-unahan.